Sa mundo ng Hunter x Hunter, bawat tanong ay may kasunod na mas malaking misteryo. Alam mo bang may mga sekreto sa seryeng to na kahit na si Togashi mismo, ang mismong author, ay hindi pa binubuksan hanggang ngayon, mula sa mahiwagang Nen inscription hanggang sa lihim sa pagkatao ni Hisoka at pati sa madilim na Sonata of Darkness. Lahat yan, iisa-isahin natin ngayon. Ako nga pala si Mr. Salaysay, at kung gusto mong mas maintindihan ang Hunter x Hunter universe sa Tagalog, click mo na yung follow o subscribe button, kasi dito sa HXH Theories PH, isa lang ang goal natin: ipaliwanag ang mga misteryong hindi pa nasasagot ni Togashi. Part 1. Nen Inscription. Ang Nen Inscription ay parang ancient spell, mga simbolo o script na ini-infuse ng aura sa mga bagay para lagyan ng condition o restriction. Una natin itong nakita sa chapter 51 nang bigyan ni Wing si Gon ng tali para ipaalala sa kanya na wag munang gumamit ng Nen. Pagdating ng chapter 56, nang gumamit si Gon ulit ng Nen, pumutok yung tali. Paliwanag ni Wing, may inscription yung tali kaya nag-break ito bilang senyales na nilabag ni Gon ang usapan nila. Ganon din sa iron box na iniwan ni Jing, naka-engrave din ang Nen inscription at automatic itong nag-react sa aura ni Gon. Ibig sabihin, hindi lang basta pampalakas ang inscription, pwede rin itong maging trigger mechanism o restriction device. Isipin mo, parang smart item, may sariling rule na uma-activate kapag may aura na dumampi. Part 2. The Mystery of Hisoka's Past. Isa sa pinakamatinding misteryo sa Hunter x Hunter ang pinagmula ni Hisoka. Noong 2016, gumawa si Shu Ishida, author ng Tokyo Ghoul, ng one-shot prequel tungkol sa kanya. Doon, ipinakita kung paano siya natuto ng Nen sa isang circus master na si Moritonyo, na kalaunan pala ay isang serial killer na tinatawag na John Doe. Sa laban nilang dalawa, ginamit ni Hisoka ang unang bersyon ng kanyang bungee gum, ang kakayahang may properties ng rubber and gum. Ang tanong, canon ba to? Sabi ni Togashi, semi-canon lang, pero pinapayagan niya tong basahin bilang posibleng backstory ni Hisoka. Kaya kung gusto mong makita kung paano nagsimula ang isa sa pinaka-psychotic na karakter sa anime, ito yung kwento na dapat mong balikan. Part 3. The Journey to the New World. Isa sa pinakamalaking misteryo ay ang Journey to the New World o ang journal ni Don Trix na ninuno ni Jing. Sabi sa libro, si Don ay nakapunta sa Dark Continent mag-isa at nakagawa ng 2 volume, ang East Edition at ang West Edition. Ang problema, East Edition lang ang natagpuan. Naniniwala si Jing na buhay pa si Don at patuloy pa ring nagsusulat sa malayong bahagi ng Dark Continent. Imaginein mo, 300 years na siyang nag-e-explore. Kung totoo to, baka may paraan talaga ang Nen para pahabain ang buhay, o baka si Don Trix mismo ay hindi na tao sa ordinaryong paraan. Part 4. Theories about Gon's mother. Maraming haka-haka tungkol sa nanay ni Gon. Ayon sa isang theory, baka isa rin siyang top class hunter, kasing tapang ni Jing. Pero mas may wild na theory. Ginamit daw ni Jing ang pregnancy stone card mula sa Grid Island, isang item na nagpapabuntis kahit lalaki. Gamit lang ang Nen, meaning baka si Jing mismo ang gumawa kay Gon gamit ang Nen. Pero may problema, kung totoo yon, dapat hindi mabubuhay si Gon matapos siyang mawalan ng Nen sa Chimera Ant Arc. Kaya posibleng prank lang ni Jing yung tape message niya. Classic Jing move, di ba? Part 5. The Sonata of Darkness. Isa sa pinaka-creepy na misteryo ang Sonata of Darkness o Dark Sonata, isang musical piece na sinasabing gawa mismo ng demonyo, at kapag pinatugtog mo, may kapalit ang kaluluwa mo. Ang kaibigan ni Melody, ang tumugtog nito, ay agad na namatay sa kakaibang paraan. Si Melody naman, nagbago ang itsura, pero nakakuha ng sobrang enhanced hearing. Sinasabi ng ilan, ang sonata ay galing mismo sa Dark Continent at may kaugnayan sa calamity na tinatawag na Pop, isang nilalang na nag-aalok ng buhay kapalit ng kasiyahan. Kung totoo to, baka si Melody mismo ay nakaligtas lang dahil hindi niya natapos ang buong kanta. Part 6. Gyro's Return and the Future of Evil. Si Gyro, ang founder ng NGL, isa ring malaking tanong.
Pagkatapos siyang kainin ng Chimera Ant Queen, nagising siyang may sariling alaala at kaluluwa. Sa madaling salita, hindi siya ordinaryong nilalang. Sinasabi ni Togashi na malaki ang papel ni Gyro sa future ng serye. Maaaring siya ang magiging new king of evil sa modern world. At kung totoo yon, baka siya rin ang connection sa Dark Continent arc na hinihintay nating lahat. So ayan na nga ang ilan sa pinakamalalim na misteryo sa Hunter x Hunter na hanggang sa ngayon hindi pa rin lubusang nasasagot. Alin sa mga to ang gusto mong ma-explain ko ng mas detalyado sa susunod? I-comment mo lang sa ibaba, at kung gusto mo ng part 2, like at follow mo na ang Mr. Salaysay sa Facebook at mag-subscribe ka na din sa HXH Theories PH sa YouTube. Dito, hindi lang tayo nanonood, pinag-aaralan natin ang kwento sa likod ng kwento. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.